isa. At ngayon po ay tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. At welcome po sa mga kasama natin sa online, sa YouTube at sa FB Live. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating worship service today. At nais ko po kayong imbitahan na ibukas po natin ang ating mga Biblia sa Luke 2:14. Luke chapter 2 verse 14. At sinasabi nga po dito, "Glory to God in the highest, heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests." So it talks about kung paano po natin papukirihan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagsilang. Sabi nga po sa mga past messages natin, yung panganak ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ay isa po sa mga reason para tayo po ay mag-celebrate ng Christmas sa month na ito. At salamat po na tayo po ay magkaroon po ng pagtitipon na tayong lahat ay may isang layunin upang papurihan ng ating Panginoon. At ngayon po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, purihin po kayo sa umagang ito at dalangin nga po namin na ang bawat isa ay inyo pong gagabayan sa aming pong worship service today. We also pray, Lord, sa aming mga internet connections na maging maayos po ito at ganoon din po sa mga kasamahan po namin na hindi pa po namin kasama. We ask for your guidance be upon them, Lord. And also, Lord, sa aming mga tagapagsalita at mga kapatid na gagamitin niyo po sa programang ito, we ask for your guidance, knowledge, wisdom para po sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggabay sa amin at dalangin nga din po namin ang maayos na pagtitipon at yung buong programa po ay amin pong mairaos, Panginoon, na kayo lamang po ang mapupurihan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po tayo po ay umawit ng ating opening song. Pagkatapos po nito ay meron po tayong praise and worship singing. After po no, ng ating Bible reading, ganoon din po ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Lord. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hinggil ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paborit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paborit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
A reading from the book of John, chapter 1, verses 1 to 3 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. May the Lord add blessings to the reading of his word. Magandang araw po. Excited po ba kayo sa araw na ito? Of course, tomorrow is the big day, di po ba? So Merry Christmas sa inyong lahat, sa bawat pamilya, sa mga kapatiran, sa mga disipulo ni Kristo, sa mga mananampalataya. Nais ko po kayong batiin ng maligayang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko po kayong tanungin sa araw na ito, sa pagsisimula po natin. Ilang selebrasyon na po ba ng Christmas ang dumaan sa buhay mo? O ilang regalo na ang naipamigay mo sa buong buhay mo? At ilang aginaldo na rin ang tinanggap mo? So, napakaraming regalo, maraming selebrasyon ang dumaan sa buhay mo. Ay nais kong itanong naman sa iyo, may nagbago na ba sa relasyon mo sa Panginoong Hesukristo dahil siya po ang sineselebrate tuwing araw ng Pasko? Nagkaroon ka na ba ng tiyak na pakikipag-ugnay o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Sa dami ng Christmas celebrations na dadaluhan mo sa buong buhay mo, ngayon ba ay kilalang-kilala mo na ang celebrator ng Christmas? Kilalang-kilala mo na ba si Hesukristo? O dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo? Na siya lamang ang natatanging tagapagligtas mo. Siya lamang ang iyong manunubos mula sa kasalanan. Pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? O yung mga paniniwala tungkol sa mga maling paniniwala tungkol sa Diyos? At tuluyan mo na bang tinalikuran ang iyong mga kasalanan? So ilan lamang po yan sa mga katanungan na nais kong buksan sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Dahil napakahalaga na bago po natin iwan ang taong 2023 na nagse-celebrate po tayo ng araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, ay nauunawaan po talaga natin kung ano ang kahulugan ng selebrasyon po na ito. At kung sakali po na hindi mo diretsahang masagot ang katanungan ko sa iyo at walang pagbabago o paglagong espiritual sa iyong buhay, lalo na po pagdating po sa relasyon sa Panginoong Hesukristo, ay inaanyayahan kita na makinig at makibahagi po sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na nagpapakilala ng tunay na sino ba talaga yung celebrator, ano po, sa okasyon na ito. At walang iba, of course, ang tagapagligtas at ang Panginoong Hesukristo. So tingnan po natin ang ilang talata po sa Biblia na magpapakilala dito po sa ating celebrator. At ang tinutukoy ko po ay ang John chapter 1 verse 1 to 3 at ang verse 14. Maiksing mga talata po, subalit napakayaman na may papakilala po sa atin ngayong araw na ito kung sino nga ba yung celebrator ng sa panahon ngayon na ating po sincelebrate at na lagi natin sasabi ito ay celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Pero sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo? So ito pong aklat ni John, na ating pong pag-usapan at pag-aaralan. Ang pangunahing layunin po ng aklat ni Apostle John will be found in chapter 20 verse 31. At ang sabi po rito, but this have been written that you may believe. Kanino ka mananampalataya? Kanino ka maniniwala? That Jesus is the Christ. So pag sinabing Christ, He's the chosen one. Siya ang natatanging pinili, no? Upang siya po yung ating maging manunubos at tagapagligtas. Nasabi po sa Acts 4:12, and
there is salvation in no one else, for there's no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. At sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, pagpapatotoo din po at pagpapatunay tungkol sa Panginoong Jesus. For there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus. So napakalinaw po. Ang katotohanan na pinapahayag po rito na ang pangalang Jesus, no? Napakahalaga po nung celebrator ngayon, no? Napakahalagang makilala po natin kung sino po siya. Now, let's go back to our text. Sino ba talaga ang celebrator ng Christmas? Alam mo ba ang tunay na pinagmulan niya ng celebrator maliban sa commonly known, no? Na okay, doon sa lugar ng Bethlehem, doon siya ipinanganak at meron doon sabsaban, may manger, at si Joseph, yung kanyang tatay sa lupa, at ang nagluwal sa kanya is Mary. No? At marami pang mga detalye na o dun sa kanyang kapanganakan. Pero ang tanong, hanggang dun lang ba ang alam mo? At iyon lang ba ang lagi mong inaalala? At hindi mo tinitingnan kung sino ba talaga itong celebrator? Ano ba yung pinagmulan niya talaga? Saan ba siya nanggaling? At ngayon po sa tulong ng mga talatang pag-aaral at pag-uusapan po natin, makikilala po natin sa mas malalim na pagkakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Nasaan siya bago siya ipanganak? No? Nasaan siya bago siya ipanganak? And I tell you this morning, that the child who was born in a manger was no ordinary child. He is actually God. Ulitin ko po. The child who was born in a manger was no ordinary child. He is actually God. Alam niyo po dito po sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Sabi po dito, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Mighty God. May mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero anong Biblia po kaya yung kanilang binasa? Sapagkat malinaw po dito sa Biblia na pinapahayag at pinapakilala na ang batang ipinanganak sa sabsaban ay hindi ordinaryong bata. Dahil siya'y Diyos. Now, pag-usapan po natin itong John chapter 1 verse 1 to 3. Basahin ko po sa inyo yung verse 1 to 3, then verse 14. Now, mamaya-maya po ay tatalakayin po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being by Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. And verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. So, pansinin po natin yung unang phrase na ginamit po ni John. In the beginning was the Word. Ito po yung nagsasuggest that John is presenting the message that just for the Jews but for the Greeks as well. Hindi lang sa mga Hudyo, maging sa mga Grego. At of course, kasama na po tayo sa mga Gentiles din, kasi tayo po ay pinanganak ng mga Gentiles. Now, having in mind yung mga Greek readers, so particularly po kasi sinulat ni John, kasama po yung mga Greek readers po, doon sa gusto niyang ipakilala ang Panginoong Jesus. So John used the phrase, the word, o sa naririnig niyo po yung may barko nga nito, yung logos, Pero dito ginamit yung whole logos, the God, ang ibig pong sabihin. Yung yun po yung definite article o direktang pantukoy po iyon. Ginagamit po yon sa mga proper noun. Instead of a direct name, Christ,
ang ginamit po ni John ay yung word, no? At kung papansinin po natin, capitalized po yun, capital letter po yung salitang word. Samantalang pangkaraniwan yung word na salita ay small case lang po yun, no? Small letter po ang word, yung W. Pero dito mapapansin po natin, ang pagkakagamit po sa Greek ay kahit dito sa English, W na capital. So, ito po ay proper noun. So, ginamit po yon instead na Christ yung gamitin. Para ano po yung purpose ni John? Ano ho? Para ma-present niya po yung gospel ni Jesus Christ sa lengguwahe na ma-appreciate po ng mga Greeks, no? At kumbaga, gusto ni Apostle John na dahan-dahanin lang yung pagpapakilala po kay Kristo. At tunay po na gusto niyang abutin itong mga Grego. Ano po? At of course, sabi ko nga, kasama na rin po tayo doon. So yung the word, yung phrase na word or yung hologos, the word, ay common lang po ito kasing salita sa Greek philosophy. They believe that the world is unstable and it is under the control of the word, ng logos. Kaya kung pansin natin, sinamantala po ni Apostle John, yung kanilang paniniwala doon, no? Yung kanilang paniniwala doon sa word. At ginamit niya yun na instant na Christ, the word yung ginamit po. Sa mga Hudyo naman po, yung logos, yung word, no, is always associated with God, no? At sa New Testament, manonotice po natin that it is plainly linked, no, sa person of Jesus. Pag binasa mo yung New Testament, of course, yung word na yun, nalilink po ito kay Jesus Christ, lagi, no? So sa konsepto po kasi ng mga Hudyo, yung word of God is rooted dun sa Old Testament. Yung word of God, yung salita ng Diyos ay nagsimula yun dun sa Old Testament, no? Lalo na dun sa creation, when God spoke during the creation. Tatandaan niyo po, during the creation, sa pamamagitan lang ng salita, na-create ang lahat ng bagay. So, yung salita ng Diyos, when God spoke, He created everything. At yung salitang yon, nag-originate po yun doon sa paglalang ng lahat ng bagay. So, ang intention po ni John dito ay may pakilala sa Jesus and to reach out everybody. Jews, Greeks, and even the Gentiles like us. No? So, pinapakilala ni John that God is infinite God, meaning His power is unlimited. His glory is unparalleled. Walang makakapantay doon. And His ways are awesome and His grace is for everybody. So, basically, yun po yung purpose ni John dito sa pagpapakilala po sa Panginoong Hesukristo. Now, meron naman pong sumunod na phrase. Ang phrase po is, in the beginning. So, yung salitang in the beginning sa Greek, no, magandang pakinggan din po natin yung original na pagkakasulat po, no? NRK o NRK, no? Sa Pilipino, arko, yung arko. Kapag tayo po papasok sa isang barangay o sa isang province, may nakalagay pong arko, no? Welcome to Batangas. Welcome to Montalban. Welcome to Barangay D. So, laging may arc. So, kung papansinin po natin, yung salitang in the beginning, arko din. So, ipapasok ka sa isang katotohanan. So, siyempre, sa arko, lugar po iyon. Pero ito ipapasok ka sa isang katotohanan na i-reveal sa iyo. Ano? So, very intentional po yung pagkakagamit nung in the beginning. So, in reference po yun. That's the Genesis chapter 1, verse 1. Dahil, ang ibig sabihin lang po, nung ginamit po dito sa John chapter 1, verse 1, laging babalik tayo doon sa pasimula. In the beginning, sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God. God created this and that and lahat nilalang po ng Panginoon. Pero yung salitang in the beginning, God, andun na siya. He is the creator of all things, no? So, yung in the beginning na yon, dinadirect din po tayo doon sa katotohanan na makikita po natin sa verse 3. Ang sabi po sa verse 3, all things
came into being by Him. And apart from Him, nothing came into being. So manonotice po natin dito that the word cannot be detached, no? Hindi mo maihiwalay sa Diyos yung yung lahat ng bagay, no? Na nagsimula doon sa creation. Ano? Of course, we agree, no? Nag-agree po tayo that there's always a beginning for everything, of everything, no? It begins with God. And everything that came into being is attached to Jesus, who was also came from the beginning. So sabi ko kanina, hindi mo maihiwalay yung pasimula sa Diyos, no? At ipinapakilala nga dito ni John na si Jesus, no, yung word ay nanggaling doon sa beginning, no? Nag-exist na po yung word. Nag-exist na si Christ nung pasimula pa lang. So the word that was from the beginning was with God. So malinaw po na binabanggit po dito, no? Sabi sa ano, in the beginning was the word and the word was with God. So napakaganda na makita po natin na ang Panginoong Jesus ay nagsimula hindi lang doon sa sabsaban o nung ipinanganak sa sabsaban, doon lang siya nag-exist, hindi po. Even before noong kanyang kapanganakan sa sabsaban, during the creation, sa Genesis 1:1, o bago pa man yung creation, the Word was with God. So ang tanong, saan ba nanggaling si Jesus? Ito po ang sagot. Napakalinaw po. Now, the phrase, no, yung phrase naman po, yung phrases dito, and the phrase, and the Word was with God, telling specifically that the Logos, yung Word, the Word, no, is eternally pre-existent with God. Yung sinasabi ko kanina na nag-exist na siya even before the creation. Kasi siya yung lumalang eh. Diyos siya eh. So, siya yung lumalang. Ang sabi sa verse 3, all things came into being by Him. And apart from Him, nothing came into being that has come into being. So, walang malalalang kung wala ang lumalang. At ang lumalang ay ang Diyos. And the Word, Jesus Christ, was with God. No? Kaya sinasabi rito na all things came into being by Him. No? Alam naman natin na ang Diyos ay isang Diyos, may persona, may tatlong persona. So, nag-exist yung mga persons of God during the creation. So, si Jesus Christ, hindi lang to pinanganak, no? Kasi sinasabi ng iba, nag-exist lang si Jesus nung pinanganak sa sabsaban. Though siya ay ipinaglihi o pinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, nauna pala yung banal na Espiritu. No, pantay-pantay lang po sila. Nag-i-exist po yung tatlong persona ng Diyos even during the creation o before the creation and during the creation and after the creation until such time na pinanganak po ang Panginoong Jesus doon sa sabsaban for a purpose, a very sa direktang dahilan po, no? Mamaya po kasi kapag pag-usapan po natin yung direktang dahilan po nito, ano ho. Okay, and the word was with God. Manonotice po natin na si John, hindi niya po, kung papansinin natin, walang, and the word was the God, no? Walang gano'n, no? Or the God was the word. Anong nawala po doon? Yung definite article. Yung direktang pantukoy. Wala pong direktang pantukoy before the noun. May dahilan po iyon, ano? And the word was God. Now, sino yung noun doon, no? Theos, yung God. May dahilan po ito, no? Sa lingwahe ng mga Grego, ano ho? Mahalaga sa kanila yung definite article, ano ho? Lalo na pagdating po sa proper noun. Okay? Now, yung Greek, kapag yung Greek ay hindi po nilagyan ng definite article o yung direktang pantukoy bago yung noun o kasama yung noun, that noun, no, becomes
like an adjective o paglalarawan. So, hindi po dahil walang kabuluhan yon, kundi hindi lang po siya nagiging proper noun, kundi nagiging adjective po siya. It describes the character, the quality of the person. At dito po sa particular na pagpapakilala sa Panginoong Jesus, using this uh, definite article, indefinite article, no, or walang direktahang pangtukoy, isinasalarawan po dito yung quality of God. And for this case, si Jesus Christ. Ano po? So yung translation, kaya mapansin natin sa English translation, God was the Word. Wala yung the God, no? Kundi God was the Word or the Word was God. So natutukoy po ni Apostle dyan dito. Nangangulugan po ito, the very same character, the essence and nature and being as God is in that Word. Napakayaman po ng salita, ano po, basta dinisect mo, pinag-aralan mo, napakayaman po talaga ng salita ng Panginoon. Naandun po yung revelation kung sino po ang Panginoong Hesukristo, kung bakit ito pala yung pagkakasulat, may mga dahilan. So dito po, hindi ginamit sa Greek yung definite article, ano ho, yung direktang pantukoy dahil ipinapakita dito yung quality of God. That He is the same character, essence, nature, being of God. At yung character na yun ay naandun sa salita. Di ba? Paano naging person yung salita? Di ba? So dito makita natin na sinasabi ni John, no? Pinapakilala sa atin ni Apostle John. Of course, this is the word of God. Na ang Panginoong Jesus, siya yung salita. At yung salita, hindi siya basta salita. Meron siyang identity. Ano po? May persona po siya. Ano ho? Kaya, by using yung theos, yung God, no? With definite article, do sa first phrase. Kasi do sa first phrase, tingnan nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word. Nakakita nyo laging may definite article. Ano po? Pagdating po do sa pangatlong phrase, and the Word was God. More on dun sa description na, paglalarawan na po, o dun sa adjective, pagpapakita ng quality of God, no? At dito po, dun sa sinabi niyo ni John, dun sa phrase na yun, the second phrase suggests that God in the Word, no, is identical, and at the same time, it emphasizes yung unity, no? Sabi ko kanina, hindi natin madidetach yung word sa Diyos. No? Kahit sa Genesis, di po ba? God spoke. Nagsalita, no? May salita. Ang Diyos to create all things. So, pamasinin natin, the first phrase tells us the word is Jesus. And Jesus, who is the word, is God. Malinaw naman po yun. And the second phrase is describing the very essence, the very nature, the very character of Jesus as God. Ulitin ko po yun. Maganda po, no? Yung first phrase tells us that the word, no? The word, may definite article. So, pinapakilala yung word, walang iba yung kundi si Jesus. And Jesus, who is the word, is God. Now, there's a second phrase. Naging adjective, ano? It describes the very essence, the very nature, and the very character of God, of Jesus as God. Now, punta po tayo sa verse 14. Kasi mahalagang makita rin po natin na hindi na natiling salita. No? May nangyari. Nagkaroon po ng transition. Sa verse 14, ulitin ko lang po. And the Word became flesh. Ito po yung sabi, proclamation ni John dito. The Word became flesh. Mahalaga po yung salita, became, no? It indicates transition. So may transition. The Word exists already before He became man. Nakita po natin, sundan natin. Si Jesus, kung gagamitin natin, direkta, si Jesus ay nag-i-exist na bago pa man siya maging tao.
o maging magkatawang tao. Ano po? Balik po tayo doon sa verse 3. All things came into being by Him. Therefore, all things are creatures. All things. Sama po tayo doon. Creatures po tayo. Mga nilalang po, nilikha. And the Word established and created everything has become in a form of creature. Creature. Ano ho? Yung Word na in-establish niya, katulad po natin, naging ganun po siya. Naging parang creation po siya o creature. Kasi nagkatawang tao po siya eh. Naging katawan po natin, katulad natin, naging parang creature po siya. O creature talaga kasi naging totoong tao naman po talaga ang Panginoon Jesus. He became flesh, ang sabi po doon sa talata. Pero may mahalagang sinabi sa verse 13, that, but not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God, as stated in verse 13. Andito po yan, no? Hindi dahil kalooban ng tao, gusto ni Mary na manganak siya at ang panganak niya si Jesus Christ o si Joseph o sino mga propeta. Hindi po. Kundi kalooban po yun ng Diyos. Ano? Kung na siya po ipanganak sa laman. So nagkaroon po ng transition. Ito pong verse 13, it pointing doon sa katotohanan na na-experience po ng Panginoong Jesus yung physical birth. Ano ho? Physical birth. Pero alam niyo po, itong verse 13, ang galing doon sa verse 12, ano ho? Kung titingnan natin, tumutukoy ito doon sa mga children of God. Na, ibig sabihin, yung salvation. Sinasabi dito, yung salvation, hindi natin kalooban. No? Hindi natin kalooban yon, hindi natin ginusto yon, kung hindi kalooban yan ng Diyos. No? Kung bakit tayo nagkaroon ng spiritual um, birth. No? Yung, di po ba, kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, nagrepent po tayo sa ating mga kasalanan, nagkakaroon ng, o bago pa tayo pala, no? Bago pa tayo mag-born again, no? Or magkaroon ng spiritual birth, eh meron nang nangyayari, no? Meron na pong kalooban ng Diyos, no? Meron ng will yung Diyos, no? Na baguhin tayo. Baguhin yung puso natin at kaya nagkaroon tayo ng spiritual birth. So balik po tayo kay Jesus Christ. By becoming of flesh, no? Nagkaroon siya ng laman. Eh manifestation po 'yun ng power ng Panginoon. Bakit po? Ang intention po ng Diyos is to reach out, no? To save us in our condition. Ano po yung condition natin? Hopeless condition. Bakit po? We are hopeless sinners. Makasalanan po tayo. Wala tayong kapag-asa. Sa ginawang iyon ng Panginoong Jesus, no? Yung nangyari sa yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ito po yung glory ng Diyos, no? Ito po yung glory ng Panginoon na nakikita po natin, no? Glorious yung kapanganakan ng Panginoon. Yun po yung nakikita natin, yun yung pinanghawakan nating glory ng Panginoon. Yung glory is a divine mode of being, no? It denotes reputation, power, brightness, and even in splendor. Yun po yung pag sinabing glory, di po ba maningning, maganda, ayos, may reputasyon, may full of power. So yun po yung yung glory pero take note po yung glory na ginamit po dito na mention po dito is more than an image of honor. Hindi po tungkol lang yan sa brightness, splendor, reputation, or power. Hindi po. More than that, more than the image of honor. It refers to the glory of sa God's character na na-reveal po sa atin. Ulitin ko po. It's more than the image of honor, but it refers to God's revealed character. Doon na naandun po sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pagkaka-describe po sa verse 14, the only begotten from the Father. Sa Greek usage po nito, only child. Ang ibig sabihin, only child is a unique child, incomparable child. So, pinapakita rito, bakit unique, incomparable? Ibig sabihin, meron siyang unique relationship
sa Diyos. Kasi hindi siya madidetach sa Diyos. He is God, no? At binibigyan ng emphasis doon sa salitang begotten, only begotten from the Father. Hindi siya mahihiwalay sa Diyos kasi Diyos po siya. Isa po siya sa tatlong persona ng Panginoon. As we can notice po, there's a combination of two words. Only begotten. Actually, pwede na po. Yung begotten kasi ibig sabihin din, only, no? Only child. Pero dito, parang paulit-ulit na redundant, no? May redundancy. Only begotten. So, buti kung nag-iisang bigatin, no? Sa atin, oh, bigatin, ang dating mo, bigatin ang dating mo. Pero dito, nung ginamit po ito, it emphasizes, no? That the only Son who shares all things with the Father. He is not just unique, but He is the Son of God. At yung combined words na ginamit po rito, it describes the origin of Jesus Christ. The Word became, the transition, the Word became flesh. It also emphasizes the pre-existent God o Lord who is with God. At si Yesu Cristo po yan. At next, yung phrase na full of grace and truth. In this particular usage po ng grace, it denotes yung result of the revelation ng Logos. Kanina, yung revealed character ng Panginoon. I-describe yung character ng Diyos. I-describe yung character ng Panginoong Jesus. At dito po, sa full of grace and truth, no, yung combination naman nitong mga salitang ito, it signifies yung fullness of God's revelation. Na ibig sabihin, through Jesus Christ, when He was born, no, it reveals yung complete revelation of God through Jesus Christ. That Jesus is the complete revelation of God. Di ba pag nakita mo si Jesus, nakita mo na ang Diyos. Yun po yun. Sa Old Testament, hindi mo pwedeng makita ang Diyos, ang Ama, ano. Pero nung makita mo si Jesu Kristo dito sa lupa, nakita mo na rin ang Diyos kasi siya po ay Diyos. At pinapakilala na yung Word, no, si Jesu Kristo, nag-incarnate siya. Nag-incarnate yung Word. At ito po yung full of grace and truth, no? Bakit kailangan ganito yung maging revelation ng Panginoon sa kanya? Dahil po out of reach ang tao, no? After the fall, no, sa kasalanan ng tao, ano po? Wala, sabi ko kanina, hopeless sinners po tayo. Wala po talagang kapag-apag-asa. But because of God's grace, no? Yung result, yung grace as the result of God's revelation. Revelation nung Logos, nung Word, na-establish po yung reality ng truth. No? The true Jesus Christ. No? Sa pamagitan ng kamatayan, pagkakasilang at kamatayan ng Panginoon at pagkabuhay na maguli ng Panginoon, through faith, no? Sa pananampalataya po natin, naging posible ang kaligtasan sa katulad nating hopeless sinners. Ephesians chapter 2 verse 8, no? For by grace, sabi po, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works or good works, that no one should boast. Napakalaki ng biyaya ng Panginoon. At na-reveal po ito through Jesus Christ. The Word became flesh. Ang ganda po ng katotohanan ito. It is therefore that our salvation is granted because of the incarnate Word, who is Jesus. He is the grace
and He is the truth. Mga kapatid, sa taong ito po sa ating pagtatapos, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Jesus po had to be born in the flesh, in the body. He lived just like a normal man. No, nabuhay po siya dito. Of course, hindi siya nagkakasala katulad natin. Pero nabuhay siya, kumain siya, naglakad siya, natulog siya, nagtrabaho siya, gumawa siya, at nagministeryo siya. So lahat ng ginagawa ng flesh, maliban sa kasalanan, hanggang sa mamatay po siya doon sa cross of Calvary, no? Kailangan niyang magkataong tao para mayroon pong ipako doon sa krus ng Kalbaryo, para may maging manunubos. Kasi yun po yung requirement. Kasi sabi sa Hebrews 9:22, without shedding of blood, there is no forgiveness. Walang kapatawaran without yung shedding of blood. At si Jesucristo po ang nagbubo ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo tubusin sa tiyak o sa kapahamakan, tiyak sa ating mga kasalanan at sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Always remember, mga kapatid, na ang sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ang tunay na nagbigay ng kahulugan sa kanyang kapanganakan. Kung sincelebrate lang natin kapanganakan at alam lang natin ang kwento o ang paniniwala natin, ang Pasko ay isa sa pinakamagandang kwento sa buong mundo, sabi ng isang TV station. Mali po iyon, Hindi po basta lang kwento o hindi lang magandang kwento. Ang Pasko, hindi lang magandang kwento ang kapanganakan ni Kristo. Kahit pa siya yung top story doon sa among the stories, hindi po. Siya po ay mensahe, no? Ang kapanganakan ni Kristo ay mensahe sa lahat ng mga makasalanan. Hindi siya ordinaryong kwento lang o pinakamagandang kwento. Hindi siya kwento. Siya po ay mensahe, no? Siya po ay katotohanan, truth revealed sa atin na sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan. At hindi natapos sa kapanganakan, no? Natapos po yun doon sa krus, sa kanyang kamatayan. At ulitin ko po, yung sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, ang tunay na nagbigay ng kahulugan sa kanyang kapanganakan. Ang dalangin ko po para sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, nasaan ka man, nakikinig ka ngayon, sana bago matapos tong taong 2023, ay maunawaan mo na kung bakit merong selebrasyon ng Pasko. Bakit sineselebrate ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Ano ang significance ng pag-alaala sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Na sa taong ito ay magkakaroon ka na ng tiyak na relasyon sa Panginoong Jesus. Na ikaw ay magkakaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalikod mo sa iyong kasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Nakikilalanin mo si Jesus sa iyong buhay na siya lamang ang tangi at nag-iisang tagapagligtas at manunubos ng katulad nating mga makasalanan. John 14:6, sabi po ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Muli po, sa araw na ito, maligayang Pasko, at isasama ko na yung bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng pamilya, sa mga individual na nakibahagi po sa pananambahan ito sa araw na ito. Merry Christmas to all. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. Come and
Bago po tayo manalangin, nais ko po munang basahin ang Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, na kami po ay sama-samang nagpuri at sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe na naihayag sa araw na ito. Naway manatili ito sa aming isipan at maging baon-baon namin at maging gabay sa aming muling pagharap sa panagbagong araw na darating. Salamat po dahil patuloy kaming nakakapag-aral ng inyong salita. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa kalakasan, karunungan at proteksyon na ibinibigay niyo po sa aming Panginoon. Salamat at patuloy namin itong nararanasan at pinagkakaloob sa amin ang mga ito, Panginoon. Sapat ang biyaya na aming natanggap mula sa inyo. Kailanman ay hindi kayo nagkulang sa amin. Lahat ng aming tinatamasa at nararanasan ay sa iyo lamang nagmula. Kaya naman, Panginoon, amin itong ibinabalik sa inyo sa pamamagitan ng aming mga kaloob. Panginoon, dalangin namin na maging masamyong handog ito sa inyong harapan at patuloy na maggamit sa inyong ubasan, Panginoon. Patuloy na maihayag, maibahagi at maipakilala kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, patuloy po ninyo kaming samahan at gabayan sa araw-araw na aming ginagawa. Sa iyo po lamang ang mataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Panginoon, sa aming pong pagtatapos ng aming gawain ng pagsamba sa araw po na ito, ay patuloy po namin kayong kinikilala at pinasasalamatan dahil kayo po ang karapat-dapat na paglaanan ng oras at panahon sa mga ganitong pagtitipon. Kayo, Panginoon, ang dahilan kung bakit po kami andito ngayon, kung bakit kami mayroong katiyakan ng buhay na wala hanggan. Maraming salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin, sa kagalingan sa mga sakit, sa pag-iingat sa lahat ng aming mga pinupuntahan, at sa probisyon ng lahat ng maraming bagay na kinakailangan namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw na ito, Panginoon, kami magkakasama bilang magkakapatid sa isang pananampalataya, sa isang kadahilanan na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan niyo po na sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay at pagtatapos ng gawain ito ay patuloy na ipagkatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na hilingin namin sa inyo na igawad niyo sa amin ang iyong pagpapala. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen.